Gusto mo bang makarinig ng kwento? Ako si DJ Kakay, ang inyong kaakay sa bawat kabanata ng buhay. Abangan niyo po ang kakaibang stories every nugol mo rito. Unti-unti mong matutuklasan ang isang koneksyon na hindi mo inakala. At sa kalaunan, mahihirapan kang bitawan ang trabahong ito dahil dito mo natutunan ang kahulugan ng pagmamahal na totoo, simple, tapat at walang kondisyon. DJ Kakay, ako si Annie. Kakagraduate lamang mula sa probinsya. Bumiyahe ako dito sa Maynila para tuparin ang mga pangarap namin ni Mama. Ako lang kasi ang inaasahan niya. Ang dahilan kung bakit nagsakripisyo siya ng buong puso para sa akin. Kaya hindi ko siya pwedeng biguin. Ang totoo, ang hirap palang maghanap ng trabaho. Hindi to basta-basta lamang. Akala ko magiging madali lang ang lahat pero hindi naman pala. Nagkamali ako. Parang naglalakad ka sa isang gubat na puno ng tao. Lahat naghahanap ng pag-asa, lahat may pangarap pero kakaunti lang ang pagkakataon. Maraming pintuan ang pinuntahan ko, ngunit marami ding pinto ang nagsara sa akin. Minsan kahit anong pilit, parang hindi sapat ang lahat ng pinag-aralan ko. Ang sakit sa dibdib na maramdaman mong parang hindi ka pa rin handa. Hindi mo pa kaya kahit pinaghandaan mo na ang lahat. Ngayon nandito na ako sa gitna ng mga pangarap at realidad. At kahit hindi pa malinaw ang susunod na hakbang, patuloy pa rin ako naniniwala na darating ang araw na makikita ko rin ang lugar sa mundong ito. O anak, salamat naman at sinagot mo. Kanina pa ako nag-aalala. Ay, Nay, pasensya na po. Nalobat kasi ako. Wala rin akong mahanap na lugar na pwedeng mag-charge dito. Ay, ganun ba anak? Ako, kamusta ka naman dyan? Ito, Nay, okay lang po. Medyo pagod lang. Masakit din ang katawan ko, parang nilalagnat ba? Pero kinaya naman. Bakit naman anak? Baka naman masyado mong pinapagod ang sarili mo, ha? Huwag mong sagaril ng katawan mo. Mag-isa ka pa naman dyan. Hindi po, Nay. Naninibago lang siguro ako sa panahon dito. Malamig, tapos biglang mainit. Parang mood swing mo. Ganun ba, Osha? Nga pala, bumisita kanina dito sila tita mo. Nagtanong sila tungkol sa'yo. Ang sabi ko, ayos ka naman daw dyan sa Maynila. Busy lang sa trabaho, kaya hindi makatawag. Trabaho? Nay! Nako, nagyabang ka na naman. Wala pa nga ho akong trabaho eh. Ay nako, Ani. Syempre, kailangan kong maging proud sa'yo. Anak kita eh. Pero teka, bakit wala ka pa rin? Diba, hinihintay mo na lang yung tawag sa'yo nung pinapasukan mong kumpanya. Oo nga, Nay eh. Pero hanggang ngayon, wala pa rin. 2 linggo na ang nakalipas, hindi pa rin sila tumatawag. Anak, hindi kita minamadali. Pero mag-iisang buwan ka na dyan. Paubos na ang ipon ko. Nahihirapan ka na ba dyan, anak? Nay, hindi po. Hindi ako nahirapan. Daming oportunidad dito, sobra. Siguro, hindi lang talaga para sa akin yung mga nauna. Pero Nay, promise, baka this week may tumawag na. Feeling ko ito na talaga. Sigurado na to, Nay. O sige, anak. Pinapaalala ko lang ha. Hindi ako nagsayang ng ilang taon para pagpaaralin sa'yo para lang maglakwatsa ka dyan sa Maynila. Naku, birahon jud ti kaawara. Opo, Nay. Pangako, magiging proud ka pa sa akin. Kaya dito ko lang sa Maynila naramdaman na parang wala akong alam sa lahat. Noong nasa probinsya ako, pakiramdam ko kaya kong harapin ang kahit anong sitwasyon. Pero dito, iba ang mundo. Iba ang paraan ng pagkikipag-usap ng mga tao. At minsan nahihirapan akong makisabay. Hindi lang yon at unti-unti na ako napapagod. Hindi lang sa katawan, pati na rin sa isip at puso na para bang nadidrain na ako sa lahat. Mag-iisang buwan na kasi akong walang trabaho. Pakiramdam ko parang nauubos na ang aking lakas. Madalas nangihina na lang ako sa mga pangyayari sa aking paligid. Para maibsan ang aking pagod, madalas pumupunta ako sa paborito kong park. Doon kahit sandali lang,
nawawala ang aking stress. Doon ako nag-iisa at nakakapag-isip ng maayos. Hindi madali ang lahat pero sinusubukan kong manatiling matatag at magtiwala na may darating na magandang bukas. Jesus, uy, bata. Okay ka lang? Bakit ka nag-iisa dyan? I can't find my daddy. Oh no, nawala mo si daddy mo? Saan mo siya huling nakita? He said he was going to buy ice cream. Tapos when I look, he was gone na. Kawawa naman. Don't cry na ha. I'm sure andyan lang yung daddy mo sa paligid. Baka naligaw lang ng konti. What if he forgot about me na? Ay, hindi, oy. Dili gyud. Ang mga papa ay hindi nakakalimot ng mga anak. Lalo na kung cute, kagaya mo. Really? Promise, oy. I know na yung daddy mo is hinahanap ka niya right now. Kaya habang naghihintay tayo, gusto mo samahan kita dito? Okay po. Anong pangalan mo? Ako nga pala si Annie. Ikaw? Lucas po. Nice to meet you, Lucas. Alam mo ba, ang pangalan mong Lucas, parang pangalan ng superhero. Yung Lucas the Brave? Alam mo yon? Ayun, may smile na. Much better yan. So, Lucas the Brave, mission natin ngayon, hintayin si daddy mo dito sa safe zone. Tayo ang bantay ng park habang wala pa siya. Okay ba yun sa'yo? Okay po. Sige, tabi lang kita ha. Huwag kang lalayo. Ako bahala sa'yo. Lucas, anak! Daddy! Lucas, I'm so sorry. Akala ko susunod ka sa pila. Sir, mabuti po't dumating kayo. Mukhang naiwan po kasi siya. Umiiyak kanina kaya sinamahan ko muna po. Thank you so much. Thank you so much. I'm so grateful. Buti nandito ka. Ay, wala pong anuman sir. Kakatapos ko lang din po kasi maghanap ng trabaho dito. Naghahanap ka ng trabaho? Ay, opo sir. Alam mo, tamang-tama. Nangangailangan kami na magbabantay sa anak ko. Talaga po ba sir? If you're interested, contact me anytime. Ano palang name mo? Ani po sir. Ani. DJ Kakay, ayaw ko yung masayang ang pinaghirapan ng aking ina para lang pumasok ako sa trabahong ganon. Hindi ko minamaliit pero hindi ko rin maitangging ang bigat sa dibdib nang malaman kong ang unang oportunidad na dumating sa akin ay ang pagiging yaya. Hindi ito ang pangarap ko. Nagpakahirap ako sa pag-aaral, nagtapos bilang una sa pamilya, at ilang taon ding tiniis ni mama ang pagod at puyat para lang makaraos kami. Kaya nung dumating ang alok, ang una ko naisip, ito na lang ba talaga ang pupuntahan ng lahat ng yon? Gusto ko itong tanggihan, gusto kong maghintay pa, maghanap pa, pero 1 buwan na akong walang trabaho, DJ Kakay. 1 buwan na rin si mama sa probinsya. Tahimik na umaasa na balang araw, maririnig niyang natupad na ang mga pangarap ko. Kaya kahit anong labag sa loob ko, tinanggap ko ang trabaho. Pero pinapangako ko sa sarili kong hindi ito permanente. Pero habang wala pang inaasam ko, kailangan ko munang kumapit sa kung ano ang meron. Para sa kanya at para sa kinabukasan namin. So I think okay na tayo. Pwede ka na mag-start now. Okay po sir. Han, sigurado ka na ba sa babaeng yan? You just met her in the park? We don't even know if mapapagkatiwalaan siya. Hon, ngayon lang naman habang nasa abroad yung contract namin. Don't worry about it. Okay, fine. For now. Basta, mag-iingat ka ha. Mamimiss kita. Me too, hon. Paano ba yan? Kung nang bahala mag-explain lahat sa kailangan ni Lucas. Okay? I have to go sa office. Bye, hon! Hey, Annie. So, ito yung mga kailangan mong tatandaan. Hindi ito basta-bastang trabaho ha. Lucas is sensitive. Maarte rin. Kaya kung hindi mo kaya, sabihin mo na kaagad ngayon pa lang. Okay po ma'am.
Dapat 6:30 a.m. gising na siya. Hindi 6:31, kundi 6:30 on the dot. Ayaw niya ng late, parang boss lang. Kapag ginising mo siya, huwag mong biglain. Dapat soft voice, walang sigawan. Kasi pag naalimpungatan siya ng masama, buong araw niya ruined na. Tapos yung toothpaste niya, Kids Strawberry Flavor. Yung nasa pink tuba. Pag minty, magwawala yan. Nasa second drawer, left side. Huwag mong galawin yung ibang gamit ko dun, ha? Opo, ma'am. And after toothbrush, banyo time. Make sure maligam-gam yung tubig. Not mainit, hindi rin malamig. Dapat sakto lang. Isusuot mo yung pre-picked outfit niya na nasa baba ng bed niya. Nakahanger na yon every night bago siya matulog. Huwag mong babaguhin, kahit kulay ng medyas. OCD siya sa mga damit niya. And for breakfast, exact 7:15 a.m. Dapat luto na lahat bago siya bumaba. DJ Kaka, hindi ako na-inform na agad na palang na prinsipe pala itong alagaan ko. Napakaraming kailangan tandaan at halos lahat ng sinasabi ni Madam, hindi ko naintindihan. Napakamot na lang talaga ako sa ulo ko kasi ngayon lang ako nakaramdam ng tunay na pressure. Parang konting pagkakamali lang, baka ma-ospital na agad tong batang aalagaan ko. And Annie, 8 a.m. Aalis na kayo ng bahay. School is just nearby walking distance lang pero minsan gusto niyang magbike. Ikaw ang mag-guide sa kanya. Kung naglalakad lang, make sure na hawak mo lagi yung kamay niya sa kalsada. Medyo mabilis siya maglakad pag excited siya. And by 11:50, dapat aalis ka na dito sa bahay para sunduin siya. Ayaw niya kasi na nauuna yung ibang bata sa uwian. Pagdating niya, tanungin mo lang kung okay ang araw niya. Pero huwag kang masyadong makulit kung tahimik siya. Madalas pagod lang. At by 12:30 p.m., dapat nagla-lunch na siya. After nun, meron siyang nap time. Naiintindihan mo ba? Noted po. Who are you? Nasaan ang daddy ko? Hello, baby. Na-remember mo ba ako? Ako to, si Ate Annie. Ew, you look so pangit. I don't talk to pangit. Last reminder, you better ready yourself for Lucas. DJ Kakay, sa totoo lang, akala ko nung tinanggap ko yung trabaho na to ay okay na. Akala ko mag-aalaga lang ako ng bata, pakakainin, paliliguan, tulog, then tapos na. Pero hindi pala ako handa sa totoong laban. Si Lucas. Si Lucas ang batang mukhang anghel pero may ugali na isang mini-boss. Spoiled brat to the highest level. Nung first day ko pa lang, nagpahabol na siya sa akin buong araw at halos ayaw niyang lumapit sa akin dahil hindi daw siya kumakausap sa pangit at looking dirty. Halos kakaligo ko pa lang noon. Makulit siya na parang may energy bar na hindi nauubos. Tapos pag may gusto siya at hindi mo agad binigay, naku, parang artista sa teleserye, may eksenang maiyak, sigaw at sabog ng laruan. Minsan talaga gusto ko na umuwi at magbenta na lang ng fishball sa kanto pero lagi kong tinatandaan ang paghihirap ni Mama sa akin para makapagtapos lang ako. Yaya, don't hawak-hawak may toys ha. Inayos ko na yan. Ay, sorry dong. Inayos ko lang sana yung kumot mo. Baka matapakan mo habang naglalaro ka. Basta, don't touch it, okay? Yaya! You broke it! You touch it! Hindi ko hinawakan, Lucas. Baka nadulas lang yan. Saglit lang, aayusin ko lang. No! Don't touch it na nga, diba? You're just Yaya. Don't act like you know everything. Lucas, hindi ko sinasadya. Pasensya na. You're always there. You're always fixing my things, touching my stuff, and acting like you're my mom, but you're not. Habang tumatagal, napapagod na talaga ako sa lahat na nangyayari sa buhay ko. Minsan parang hindi ko na alam kung tama pa tong mga pinasok ko. Ang bigat-bigat ng trabaho. Ang dami kong kailangan intindihin pero kahit anong pagod ko, kailangan kong umiti. Kailangan kong magpanggap na okay lang ako. Kasi ang iniisip ni Mama, isa akong HR sa hotel. Hindi ko alam kung kailangan kong aminin sa kanya ang totoo. O kung kakayanin ko pa bang panindigan ang kasinungalingan na ginawa ko para lang hindi niya ako ikahiya. Minsan iniisip ko, deserve ko ba talaga tong lahat ng ito?
O baka ito lang talaga ang lugar ko sa mundo. Anak, bakit ngayon mo lang sinagot? Kanina pa ako tumatawag. Okay ka lang ba? Sorry po, Ma. Nagpahinga lang saglit. Pagod lang po talaga ako. Anak, may problema ba? Parang may iniinda ka. Nahihirapan lang po minsan. Iba talaga yung pakiramdam dito, Ma. Wala akong makausap. Laging parang may mali sa akin. Anak, kung hindi na maganda ang trato sa'yo dyan, umuwi ka na. Hindi kita pinadala dyan para maging alipin. Hindi po, Ma. Ayos naman po sila. Ako lang talaga siguro. Hindi pa kasi ako sanay. Nakakapanibago lang po talaga, Ma. Eh, yung trabaho mo, okay ba sa opisina nyo? Opo, maayos naman po. Tahimik lang. Kailangan lang po talaga ng konting tiis. Anak, kahit anong trabaho mo, basta marangal, proud kami sa'yo, ha? At kapag pagod ka na, umuwi ka. Opo, Ma. Pasensya na po kung minsan hindi ako agad nakakasagot. Yaya, open the door! Sino yun, anak? Ay, Nay. Wala po. Alis na po ako. Bukas na lang. Bye, Ma. This is for you, Yaya. I know na naging bad boy ako sa'yo kanina. Ano to? Peace offering mo? DJ Kakay, habang tumatagal, hindi ko na rin inaasahang lalambot ang puso ko kay Lucas. Parang mas lalong lumalalim yung samahan namin. Noong una parang ayaw niya talaga akong lapitan. Lagi siya may sariling mundo, puro utos at halos hindi ako pinapansin. Pero ngayon parang unti-unti na siyang nasasanay sa presensya ko. Napapansin ko rin na kahit sobrang arte minsan ni Lucas, yung tipong ayaw ng gusot na damit at dapat may scent ang tissue, may mabait pa rin siyang side. I'm very surprised, Yaya, that you're still here. Bakit naman? Kasi yung last Yaya only lasted for a week eh. Talaga ba? I don't know. Maybe she just had a mahinang stomach. Ayaw niya nga yung gift ko sa kanyang pet. Ano ba yung binigay mo na pet sa kanya? Eddie Frog with worms para may food. Sus na unsa. Lucas, bakit mo ginawa yun? You should have seen that nanny's face nung nakita niya yung frog. Be ready, Yaya, because you're next. Naku dong, hindi mo ako matatakot dyan. Kung alam mo lang kung gaano kadami ang palakas sa probinsya namin, kung bibigyan mo ako niyan, agay, baka gawin ko pang adobo yan. Ew, that's so gross, Yaya. You eat frogs? Huy, masarap yun. Lalo na pag ako ang nagluto. Next time, sige, paglulutuan kita. No way, Yaya. That's so kadire. So kung ayaw mo nun, eto kainin mo. Fried chicken with warm soup. Whatever, Yaya. I don't want that. I want cereal only. And it's fried chicken, not fried. Ako'y pareho lang yun. Habang tumatagal, mas nabubuo namin ang samahan namin ni Lucas. Alam mo ba kapag naglalaro siya, ako na agad ang hinahanap niya. Kapag umiiyak siya o kaya naman maglalaro siya, ako na talaga. Ako na talaga ang gusto niyang kasama. Napapansin ko rin na mas nagiging totoo na siya sa akin, DJ Kakay. Hindi na siya laging nakasimangot o pasosyal. Minsan nga napapaisip ako na parang nahahawa ko na siya sa pagiging jologs ko. Pati din sa pagsasalita niya ay kakabisaya accent na din niya minsan. Ngayon din ay mas malamig na siya sa akin. Madalas na siyang nakasandal sa akin habang nanonood ng cartoons. Yaya, look at my drawing, oh. Talaga? Drawing mo to? Yes, it's you and me. I drew you with super big hair, tapos me with my cereal. Ay sus, ang buhok ko parang kabuti. Yaya, do you have a baby ba? Wala pa be, oy. Bata pa si Yaya, ano ka ba? I think you'd be a good mom. Nako, ewan ko sa yung bata ka.
Baka dahil ang kulit mo, kaya feeling mo mami mo na ako. But I like it when you take care of me. You're nicer than the other yayas. You don't shout. Kanina nga hindi mo ako pinagalitan unlike Tita Rebecca and Daddy na lagi akong pinapagalitan. Alam mo, Lucas, kahit napakakulit mo minsan, gusto kita, uy. DJ Kakay, ang pagiging yaya ay hindi kailanman madali. Hindi lang sa gawaing bahay, kundi pati na rin sa emosyon. Kasi minsan, kailangan mong pigilan ang sarili mong mapamahal sa batang inaalagaan mo. Hindi ko inaasahan, DJ Kakay, na mapupunta ako sa puntong hindi ko na alam kung paano darating ang araw na maghihiwalay kami ni Lucas. Dahil sa tingin ko, mas nabuo pa lalo ang koneksyon namin habang tumatagal. Para bang may malalim na kaming pagsasamahan. Minsan bigla na lang niya akong hawakan sa kamay at sasabihin, Annie, you're my favorite. Sabay ngiti. Yung tipong ngiti na hindi peke, hindi pinilit. Yung totoo. Doon ko na-realize kahit spoiled siya, may soft side pala talaga si Lucas. Isa lang siyang bata na sanay sa karangyaan pero naghahanap pa rin ng totoong pag-aaruga. Dong, si Yaya to. Pwede bang pumasok? Sige po. Aba, ang tahimik natin ngayon Hindi ka na nagreklamo sa ulam. Walang hirit? Wala lang po. Parang bad mood lang. May problema ka ba, Lucas? Si Rebecca kasi, ang kulit niya. Lagi na lang siya nagpapanggap na close kami. Pero di naman talaga. She's not even my mom. Alam mo, Lucas, hindi madali maging nanay sa batang hindi sa'yo. Baka sinusubukan lang talaga siya. Pero bakit parang pilit? I feel weird pagkasama siya. Tapos pag ikaw, I don't feel weird. Anong eksena to? Ma'am, pasensya na po. Nagpapatulong lang po ako kay Lucas. Lucas, it's almost 10 p.m. At ikaw, nandito ka? Kasama yung yaya mo? Cuddling with her? Like she's your mom? Are you serious? Kasi mas gusto ko si Yaya Annie kaysa sa'yo. Of course, gusto mo siya. Kasi wala siyang rules, wala siyang boundaries. Tinotolerate ka niya? Ma'am, Tumarito ka nga? ma'am, hindi ko po sinasadya. Hindi ko po tinuturuan si Lucas na mga ikakasama niya, ma'am. Hindi mo sinasadya? Really? You think I don't see the way he clings to you like you're the real mother? Ma'am, pasensya na po, pero ako po, Yaya. Ginagawa ko lang po yung trabaho ko, ma'am. Kung may pagkakamali po ako at pagkukulang. Yes, may pagkukulang ka. Hindi mo dapat hinahayaan yan. Hindi mo trabaho yan. Hindi mo trabaho ang palitan ako. Annie, we'll talk about this tomorrow. Sa ngayon, lumabas ka muna sa kwarto. Alam mo ba, DJ Kakay, minsan talaga hindi ko maintindihan kung bakit may mga taong galit sa'yo kahit wala ka namang ginagawang masama. Ganyan ang pakiramdam ko ngayon. Hindi ko alam kung bakit iba kung makatingin sa akin si Ma'am Rebecca. Alam kong ako lang si Yaya Annie, pero DJ Kakay, sa araw-araw na kasama ko ang batang yon, parang unti-unti akong natututo ring magmahal. Hindi ko maintindihan yung galit ni Ma'am Rebecca. Pero mas pinipili ko intindihin siya kaysa suklian ng sama ng loob. Pero alam mo, kahit ganyan, ang importante sa akin ay si Lucas. Ang mahalaga sa akin ay maparamdam sa batang yon na may taong handang makinig para sa kanya. Na kahit minsan matigas ang kanyang ulo, ay mayaya siyang di siya iiwan. Pero minsan hindi talaga sumasang-ayon ang tadhana sa amin. Annie, Opo, ma'am. Good morning po. hindi na kailangan ng good morning. Kailangan natin mag-usap. Ngayon na. Sige po, ano po yon? May nawawala sa kwarto ko. Ha? Ano pong ibig niyong sabihin, ma'am? Isa sa mga necklace ko. Yung ginto, nasa dresser ko lang yun kahapon. Ngayon, wala na. Ma'am, baka po na ilipat niyo lang. I don't misplace things, Annie. And guess what? Ikaw lang nakapasok sa kwarto ko kahapon. Ma'am, pasensya na po pero hindi ko po yun kinuha.
Kahit kailan hindi po ako nagnakaw. Talaga lang ha? Kasi mukhang ang bilis mong makakuha ng tiwala dito sa bahay. Pati si Lucas, baka pati gamit, mabilis mo ring makukuha ha? Ma'am, ginagalang ko po kayo. Hindi ko po kayang gawin yun, ma'am. Kung may duda po kayo sa akin, pwede niyo pong tingnan ang gamit ko. Ay, hindi na kailangan. Hindi ko kailangan makita. Nararamdaman ko na. Alam mo, Annie, you've been overstepping since day one. At ngayon, may dahilan na ako para paalisin ka. Magnanakaw ka. Ma'am, kung ayaw niyo na po sa akin, pwede niyo naman akong kausapin ng maayos, ma'am. Hindi niyo po kailangan gawing magnanakaw ang isang taong walang ginagawa sa inyo. Pack your things. Kasi pinapaalis ka na din ng asawa ko. At baka makita ka pa niya. Magnanakaw. DJ Kaka, hindi ko agad naintindihan kung bakit ganon ang bigla ang galit ni Ma'am Rebecca. Pero habang tumatagal, mas malinaw na sa akin ang lahat. Hindi yon tungkol sa nawawalang kwintas kasi kung tutuusin, wala naman siyang napatunayan. Ang meron lang siya ay selos. Selos na unti-unti niyang ginagawang rason para mapalis lang ako. Pero DJ Kakay, ang mas inaalala ko ay kung paano ko nga ba sasabihin sa bata na kailangan kong umalis. Na bukas na wala na ako paggising niya. Na yung taong araw-araw niyang niyayakap, hindi na niya makikita. Ayoko makita yung mukha ni Lucas pag nalaman niyang aalis na ako. Ayoko marinig yung pagmamakaawa niya kasi DJ, ang totoo, hindi ko rin alam kung paano ko kakayanin na makita siyang ganon. DJ Kakay, kung ito ang huli kong araw sa bahay na to, sana kahit hindi ko masabi, maramdaman pa rin ni Lucas na mahal ko siya, na ginawa ko ang lahat para lang sa kanya. Yaya, I'm very excited for my graduation tomorrow. Guess what? Ako daw yung pinakamataas na grade sa buong section. Ang galing mo talaga, Lucas. Napakataligno mo talagang bata ka. Aba, syempre, di ba sabi mo pag di mataas grades ko, hindi ka pupunta? Eh di, ayan, nagsikap ako. Oo nga, ang sipag mo. Napakatalino mo pa. Alam kong kaya mong makuha lahat ng gusto mo, Lucas. So, susunduin mo ako bukas ha? Dapat ikaw ang makikita ko. And dapat papatikim mo sa akin yung adobong frog. Lucas, kung sakaling sa araw na yun, hindi mo ako makita agad, huwag kang malungkot ha? Ha? Anong ibig mong sabihin? Di ba pupunta ka? Oo, pupunta ako. Sa puso mo ha? Kahit saan ka magpunta, kahit anong marating mo, nandito lang si Yaya ha? Whatever, Yaya. Ang weird mo magsalita. Parang ang drama mo ngayon ah. Sorry, basta gusto ko lang maalala mo yung masasayang moments natin. Ayoko maalala mo ko na umiiyak o magpaalam. Gusto ko lang, pag naalala mo si Yaya Ani, dapat masaya ka ha? Yaya? Wala ka naman balak iwan ako, di ba? Hindi kita iwan sa puso ko, Lucas. DJ Kakay, parang binabasag ang puso ko nung iniwan ko si Lucas nang walang paalam. Pero sa tingin ko, mas makakabuti na rin yon. Kasi kung nakita ko siyang umiiyak, baka hindi ko na rin kayang umalis. Ang sakit, pero minsan kailangan mong pumili ng mas makakabuti sa inyong dalawa. Kahit masakit pa yon para sa'yo. Ngayon nandito na ako sa probinsya. Tahimik at sariwa ang hangin. Pero yung bigat sa dibdib ko, nananatili pa rin. Nasabi ko na kay Mama ang lahat. Lahat ng tiniis ko, yung sakit, yung pagod, pati yung pagmamahal ko kay Lucas na pilit kong kinimkim. At nagpapasalamat ako, DJ, kasi sobrang naintindihan ako ni Mama. Hindi niya ako pinaramdam na nagkulang ako. Wala siyang tanong kung bakit Yaya lang ang naging trabaho ko. Kung hindi ay niyakap niya ako ng buong buo. Sa yakap niya parang doon ko lang talaga naramdaman na kahit anong hirap ang pinagdaanan ko ay may uuwian pa rin pala akong tahanan. O anak, kapi ka muna. Mukha kang hindi pa rin mapakali hanggang ngayon. Salamat po, Ma. Hindi pa rin talaga maalis sa isip ko si Lucas. Yung batang inalagaan mo. Opo, iniwan ko siya, Ma, nang hindi man lang ako nakapagpaalam.
Bakit anak? Kasi alam kong kung nakita ko siyang umiyak, baka hindi ko na kayang umalis. Baka mas lalo akong masaktan. Baka hindi ko na siya maiwan, ma. Masakit man anak. Minsan, kailangan talaga nating lumayo para maghilom. Hindi ko po akalaing mamahalin ko siya ng ganun. Hindi siya madali, ma. Makulit, maarte, maldito kung minsan. Pero habang tumatagal, lumambot din yung puso ko, ma. Parang hindi na lang siya basta bata sa trabaho ko ba. Parang naging parte na rin ng buhay ko si Lucas. Anak, hindi mo kailangang ipaliwanag. Alam ko kung gaano ka magmahal at alam kong ginawa mo lang ang kaya mo. Salamat po, ma. Hindi ko lang po alam kung babalik pa ako doon. Pero ang sigurado ko, hindi ko siya malilimutan. Hindi mo kailangang bumalik para manatili siyang bahagi ng buhay mo. Minsan, kahit saglit lang ang samahan, habang buhay mo nang dadalhin sa puso mo yon. DJ Kakay, ngayon ay may trabaho na ako pero hindi ko pa rin maiwasang isipin si Lucas. Minsan habang nagtatrabaho ko, bigla ko siyang naaalala. Kapag may batang dumaan o may narinig akong boses na medyo kamukha niya, napapalingon talaga ako. Namiss ko yung mga kulit niya, yung bigla siyang lalapit tapos mag-aayang maglaro. Namiss ko yung paulit-ulit yung tawag sa akin na dati akala ko nakakairita pero ngayon hinahanap-hanap ko na. Hindi ko alam kung naaalala pa niya ako o kung napalitan na ako ng bagong yaya. Pero ako, hindi ko pa rin siya nakakalimutan. Minsan iniisip ko baka hindi na kami magkita pero lagi siyang nasa puso ko. DJ Kakay, kahit ganun ang naging unang trabaho ko, kahit yaya ko at maraming pagod at luha, hindi ko yun ipagpapalit. Kasi sa kabila ng lahat, ipinaramdam sa akin ni Lucas na may mahalaga ako, na masaya siyang nariyan ako. At doon, parang panalo na rin ako.